Sinailalim naman sa state of calamity ang bayan ng Tupi sa South Cotabato dahil sa dumaraming kaso ng dengue. Puspusan naman ang paglilinis ay iba't ibang lalawigan para mapigil ang pagkalat ng sakit. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tala ng Epidemiology and Surveillance Unit ng General Santos City, umabot na sa 1,007 ang tinamaan ng dengue sa lungsod. Mahigit 300% itong mas mataas kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. 12 na sa mga ito ang namatay. Karamihan daw sa mga na-dengue ay nasa edad 1 hanggang 10 taong gulang. Marso pa lang ay may dengue outbreak na sa Jensan. Isinailalim naman sa state of calamity ang bayan ng Tupi, South Cotabato dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue doon. Nasa halos 240 kaso ng dengue ang naitala roon, mas mataas kumpara sa naitala nung nakaraang taon. Dahil dito, magagamit ang pondo ng Municipal Health Office para aksyonan ang pagkalat ng dengue tulad ng fogging operation at cleanup drive. Puspusa naman ang paglilinis ng mga residente sa Zamboanga City para masugpo ang mga lamok na may dalang dengue virus. Bahagi ito ng Adopt a Barangay Strategy ng lungsod kung saan palaging pinapaalala sa mga residente na maglinis ng paligid. Bagamat tumaas ang dengue incidence sa mga unang buwan ng taon, unti-unti na raw nilang napapababa ang kaso ng dengue simula noong Abril. Sinuyod naman ng mga barangay health worker at volunteers ang mga sulok-sulok ng mga bahay sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang target nila, ang mga pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Nasa halos 700 na kasi ang kaso ng dengue sa Bohol. Ang drainage na ito, binuhusan ng isang powder na pamuksa umano ng mga kitikiti. Caranda salt is very useful. Ayon sa mga health worker, kung wala raw ito, mabisa rin daw pamatay ng kitikiti ang paglalagay ng asin o kaya ay used oil sa mga breeding site ng mga lamok. Siyempre, para talagang maiwasan ng dengue, pinaka-epektibo pa rin na palagi ang linisin ang paligid. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.